Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan, syempre patungkol po sa Kimpaw, patungkol sa disappointments ng ilan, about sa ibinalita na update about sa movie, etc. And of course, about sa ganap ni Kim Chiu ngayon and ganap ni Paolo Avellino kasi may kanya-kanya nga po sila at the same time tungkol sa hindi pagsama ni Pao. Of course, kaya may kanya-kanya silang ganap ano. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, paki-click lang po ng subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So guys, unahin muna natin pag-usapan yung tungkol dito po sa sa panghahanash ng ilan kay Paolo Avellino na kesyo walang balls. So pinag-uusapan to kamakailan and syempre we are here to defend Paolo Avellino. Syempre para saan pa tayo naging supporters ng Kim Pao kung hindi natin sila poprotektahan at all cost. Syempre no to bashers tayo. Of course, didepensahan natin sila lalo na kung medyo tagilid na yung sinasabi nila, no? So, eto nga sabi ni Raymond Almasio, sabi dito, True Miss Gandara, sinabi pa ni Pao, sobra kita mahal, pinatigil ni Kimi, si Poging Pao. Mga basher inget yung walang alam, kunyari lang fans. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Lalo pa kayo, hindi pa kayo updated. Para naman kayo hindi fans niyan, para malimutan. Imposible namang malilimutan nyo. If you are tunay na fan, true-blooded na fan ng Kim Pao, hindi nyo basta-basta malilimutan. Like yung mga ganong pag-abi ni Paolo Avellino. Pag sisigaw niya, pagsasabi niya, mahal na mahal kita, or eto nga, sabi dito, yung sabi ni Pao na, sobra kita mahal, yun siya, yung term, imposibleng malilimutan nyo yan. If malilimutan mo yan, ibig sabihin, you're not a true fan, nakikisaw-saw ka lang. So, yan kasi yung sinasabi natin na, kung walang ball si Paolo Avellino, bakit napaka-vocal niya sa mga ganitong bagay? Si Pao pa talaga. Si Pao po, sa totoo lang, ang mas maraming binibigay na ayuda sa mga fans. Si Kim ay pinipigilan pa si Pao. So, saan nanggagaling yung hatred kay Paolo Avellino? Samantala, sabi naman dito ni Madam Chin Maribel Benjamin, magandang gabi, shoutout po sa inyo. Si Paulo talaga gusto nang ipagsigawan na in a relationship na silang dalawa. Kaya lang, parang binabara ka agad ni Kimi si Pao. 'Di ba? Yung sa Valentine's na flowers na bigay ni Pao, humingi pa siya ng permiso kay Kimi kung pwede mong sabihin. 'Di ba? Dami na kayang ebidensyang lumalabas. Kaya panatag ako sa Kim Pao. Always asking talaga si Paolo ng permission kay Kim. Bago yun sumagot, tumitingin muna yan kay Kim. Nangungusap muna kanilang mga mata. Pwede bang paalam? Pwede bang sabihin? And tandaan nyo ba, di ba nagmo-molter sila, sabi ni Paolo Avellino, di mo pa sinasabi yung mga gifts, kung yung iba pa niyang mga gifts, ibig sabihin, gustong ipaalam din ni Paolo Avellino yung mga gifts niya sa mga fans. Pero si Kim, napaka-private. Ayaw i-share sa mga fans. Pero okay lang yun, walang masama doon. Ano yun ni Kim? Kung karapatan niya yun. Siya yung binigyan ng regalo, huy. Hindi tayo. So, pero doon pa lang sa sinabi na yun ni Pao, hindi selfish sa mga fans, at the same time may balls talaga siya to admit that they are in a relationship, etc. Or anumang relationship meron talaga sila. Pero yung ganyang galawan, I think nasa romantic talaga. Pero kung nasa getting to know each other,
level, wala naman po problema. Basta, sabi ko nga, nabahaba ng prosesyon, nabi sa simbahan din ng tuloy. Hoy, sana'y mangyari yan sa Kim Pao at matupad. Ano po? Anyway, sabi naman dito ni Madam Helenita Catalazan, magandang gabi, shoutout po sa inyo, gandara, good evening. Ang Kim Pao privacy ang gusto nila. Parang si Coco Martin at si Julio Montes, private ang relationship. Huwag nang ulit-ulitin, ilang beses mo lang sinabing magdiyosawa na yan at conservative si Paolo Avellino sa pananamit ni Kimi. Mabuti naman yun kasi ayaw din naman namin na magsusuot si Kimi na labas ang ka-chan at dapat magbistida siya na may 1/4 ang manggas. Kasi kita ang kapayatan ng braso niya. We love Kim Pao. Take care of your health and God bless you from Paris, France. So si Paolo actually, yes conservative, but I think wala siyang pagpipikal kay Kim Chu pagdating sa pananamit because he knows naman na model si Kim. Pero kung hindi naman talagang need ni Kim Chu, abay si Kim naman kahit hindi po sabihan ni Pao ay she knows her worth. She knows what to dress to. Yes po. And dyan din naman ako believe kay Kimi. And bakit naman po akong magsasawa na ulit-ulitin na magsasawa ang Kim Pao? Hindi po ako magsasawa na sabihin yan. Ano ba kayo? Kahit 100 times sa isang araw. Talagang yan yung yan yung nakakapagpasaya sa akin. And I know, ganun din po sa inyo. Yun din na makakapagpasaya po sa inyo about po sa Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo sa pinakasentro ng ating update this night and patungkol po ito sa event ni Kim Chu and ganap ni Paolo Avellino ngayon. So, LDR po muna sa ngayon sila Kim and Paolo. Kasalukuyan si Kimi na nasa Cebu para po sa kanyang Orochina, ayan, opening. And ayun, si Paolo Avellino naman ay nasa Manila. Katanungan ng lahat, bakit kaya si Paolo Avellino hindi sinamahan si Kim? Dapat daw sinamahan niya si Kim Chu, dapat always together silang dalawa. Alam nyo guys, I think ayoko naman basagin at sabihin ng paulit-ulit na na wag tayong masyadong demanding. But I think one of the reason is that ayaw nakawin ni Paolo Avellino yung light kay Kimchi Spotlight. It's her event. At the end of the day, it's her event, so siya dapat ang maging bida diyan, hindi maging sentro ng attraction siya. Gets nyo ba? Wala, hinahayaan niya lang si Kim na mag-shine. So, about naman sa kasama, marami naman pong kasama si Kimi. For sure, may mga hapilans, etc. etc. And may tiwala si Paolo kay Kim. Ayan, kahit hindi siya nakabuntot, gano'n naman silang dalawa ka-matured. And yun nga, for sure naman ay nag-a-updatean ang dalawang ito. Call, chat, video call, text, ganon. And malay natin bukod sa pag-gym, gaming, may iba pa pong mahalagang ginagawa si Pao. 'Di ba? So, pero mas ako dun sa ayaw niya agawin yung spotlight kay Kim Chu. Event niya yan. So, hinahayaan niyang mag-shine si Kimi. Anyway, for sure naman ay may pabaong I love you si Pao. Hoy, grabehan naman nga yun. Pero guys, sa event ni Kim Chu, talagang masasabi mo na superstar talaga si Kimi. Ang daming fans na nakasuporta sa kanya dyan. And super pretty ni Kimi. Grabe. Lalo na yung niya, yung ayos niya. Grabe yun. Deserve niya ng shampoo commercial. Hoy, ang ganda talaga ni Kim Chu. As in, super gorgeous. Grabehan naman nga yun.
Paulo, grabe, apakaganda na jowa mo. Tingnan mo naman yan. Anyway, congratulations, Kimi, for Orochina premiere na napaka-successful. Talagang sinuportahan ka ng mga fans and congratulations sa bagong blessing sa iyong buhay. Deserve mo lahat yan. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat. Tingnan nyo naman yung katawanan dyan ni Kimo. Grabe, pang Miss Universe yan. Ang sexy, ang ganda. May pahabol pa talaga yun.